Nakadeploy na sa isa sa mga ospital sa Myanmar ang Philippine contingent para nga tumulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.7 na lindol doon. Kausapin natin mula sa Myanmar ang isang miyembro ng Philippine contingent na tumutulong sa disaster response and humanitarian assistance, si OCD Officer Neil Mamaklay. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes. Good morning po, Sir Rafi. Opo. And magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabayan. Opo, nasaan po kayo ngayon specifically naka-assign para magsagawa ng search and rescue operation? Opo. Although wala po tayo ngayon doon po sa area, ang binigay po ng Myanmar government na assignment area for our search and rescue team ay sa Jade City Hotel sa Nyai Pitao, Myanmar. Okay. So nag-iwahiwalay po yung buong Philippine team. Ilang grupo po yung Philippine team ngayon? Actually, sir, ngayon nandito ako sa malapit po sa Bio Minh Quang, in Mananay, Pitao, Myanmar. Malapit po ito sa templo. Dito po nag-set up yung Type 1 fixed field hospital po naman ng Philippine Emergency Medical Assistance Team ng DOH. So medyo hiwa-hiwalay nga po siya. Pero dalawang area lang naman po ang kinalulugaran. Isang area po para sa search and rescue at isang area po para sa ating PMAT. Yung sa area po ng search and rescue, kasama po ba yun sa paghahanap sa apat na kababayan nating hindi pa rin po natatagpuan hanggang sa mga sandaling ito? Opo. Sa ngayon, sir, hinihingi pa po natin ang permission ng Myanmar government kung pwede po tayong pumunta sa Mandalay, yung area po ng ating mga kababayan. Pero hindi po dapat mangamba ang ating mga kababayan. Marami pong search and rescue teams na nandoon. Russia po, China, balita po ngayon, Japan ay nandoon na rin po. Kaya po patuloy pa rin po ang search and rescue efforts po doon. Okay, so tuloy yung rescue operation doon sa mismong gumuhong condominium unit na yon. Kumusta naman po ngayon dyan sa inyong field hospital? Gaano na po kadami yung inyong ginagamot dyan? Yes, Sir Rafi. Kabubukas pa lang po pero sa nakikita po natin dito, dumarami na po talaga. Dahil malapit po ito sa residential area at yung residential area po na ito ay naapektuhan din. Kaya marami tayong mga kapatid na Burmese na bumibisita po dito at nangihingi ng tulong, gamot, check-up, lahat po ay pwede pong i-offer ng Type 1 fixed field hospital po ng DOH. Opo. Ano pong capability ng inyong field hospital? Meron po ba kayong capability to operate? Ano po yung mga servisyo pwede nyo ipagkaloob? Yes, sir. Meron pong outpatient services. Itong ating Type 1 fixed field hospital. May pedia, may OB, may pwede rin po ang minor surgery, halimbawa po suturing, wound dressing, meron din po mga libreng gamot sa pharmacy, meron din po tayong laboratory services, urinalysis, CBC, at rapid dengue test. Talaga pong maraming lamok dito at meron din po kaming social welfare service po. Courtesy po syempre po ng DOH PMAT team. Kumusta pa yung pakikipagtulungan nyo naman sa local search and rescue operations at sa iba pang mga bansa? Kumusta yung coordination nyo? Opo. Napakasigasig po ng Embahada ng Pilipinas dito sa Myanmar with their assistance po and the assistance po ng ating Defense and Foreign Affairs Attaché, si Colonel Jose Navarro. Tinutulungan po nila tayo mag-connect sa Disaster Management Center. Yun po yung kanilang parang Office of Civil Defense, no, na doon po nag-uusap. Lagi po kaming pumupunta doon at nagkikipag-coordinate para po sa mga work assignment. At lahat po ng ito, yung area identification, pati po yung support sa ating mga tropa ay naibibigay po din ng Myanmar government dahil na rin po sa ating pagtulungan at continuous sa coordination sa kanila. Yun po nga pangalawang team na nasa search and rescue operation mismo. Ano naman po yung mga gamit na dala-dala nila? Kasi I understand, yung mga high-tech na gamit ng iba't ibang bansa, nariyan na eh. May mga drone na nagpapailaw kapag gabi. May mga naghahanap ng buhay sa pamamagitan ng laser. Ano po yung dala ng Philippine contingent? Yes, sir. Although light team lang po ang ating capability, meron pa rin po tayong mga shoring equipment, meron pa rin po tayong mga dalang light locators, kaya pwede po, meron din po mga breaching equipment, kaya yung mga guho ay pwede nating mapasok at ma-assess
Actually po, bago po nakita, kung nabalitaan nyo na po, may nakita po ang ating user team ng isang katawan. Doon po, bago po nila nakita yon, nag-conduct po sila ng technical search using our live locator, sir. Okay, yun nga po yung sana itatanong ko kasunod eh. Ilan na po yung natagpuan yung ating mga kababayan? At meron pa po ba tayong pag-asa na may matatagpuang buhay dyan sa mga guho? Kahapon po nakakita po ng unfortunately po isang victim, yung casualty po ay male, at nakakita din po sila ng paa, ng foot, pero hindi po pa po nila pinapasok o ina-extricate dahil medyo mabaya pa po yung rubble dahil sa may stairs na parte ng building po yung guho na yon. At kung sa pag-asa pa naman po, hindi pa rin po tayo nawawalan ng pag-asa na makakuha po ng buhay. Although syempre po, tinetemper natin ang ating mga expectations, pero lagi po tayong nagtitiwala at umaasa. Okay. Well, good luck po sa inyo at sana nga po ay ma-maximize yung inyong mga equipment at effort dyan po sa Myanmar. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Maraming salamat po, Sir Rafi, at maraming salamat po sa ating mga kababayan. Si OCD Officer Neil Mamaklay.